Survey, survey, survey. Naglalabasan na naman po ang iba't ibang survey sa panahong ito na malapit na ang midterm elections next year sa Mayo. Okay, meron po tayong mga tatlong survey na lumabas mula sa Pulse Asia, Tangeray at sa Okta Research. Unahin po natin yung survey ng Okta Research. Ayon po dito sa Philippine News Agency. A new Okta Research survey shows 38% of adult Filipinos now identify as pro-Marcos, a steady rise in support for President Ferdinand R. Marcos Jr. since early 2024. Meanwhile, support for the opposition is at 7% and backing for the Duterte camp continues to drop, now at 15%. Kasi I remember yung huling naglabas ang Okta Research dito ng mga pro-Marcos and pro-Duterte, nasa 20% pa ang sumusuporta sa mga Dutertes. Now, ang suporta po sa kanila continues to drop and it is at 15%. Samantalang ang mga pro-Marcos po ay dire-diretsong umaangat, now at 38%. Yan po ay sa mga adult Filipinos. Hindi naman po katakataka na ang suporta para sa mga Duterte ay continuously na bumababa, lalo na sa mga lumalabas na pagdinig sa Quadcom. Pababa na po ng pababa ang kasikatan ng mga Duterte, lalo na amidst the growing evidences, lalo na yung mga lumalabas na mga anomalya na naririnig natin sa Quadcom hearings. Okay, so ito po patuloy pong bumababa ang suporta ng mga Pilipino sa mga Duterte, now at 15%. Sa mga opposition, 7%. Well, that is to be expected. Pero ang mga nagiging pro-Marcos po ngayon ay padagdag ng padagdag, now at 38%. Sunod po nating survey. Galing naman po sa Pulse Asia. Sabi dito, mga kandidatong pro-China hindi susuportahan ng mayorya sa midterm election 2025 ayon sa survey. Ayon sa inilabas ng Pulse Asia, 73% ng mga Pilipino ay hindi susuporta sa mga kandidatong pro-China. At alam na po natin, hindi na natin kailangang isa-isahin kung sino ang mga kandidatong pro-China. Pero ito po mga survey lang. And these are not Bible truth. Dahil siyempre, dun sa mga anti, sasabihin nila, hindi sila maniniwala sa survey na yan. Pero again, ito po ay survey lamang. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo, nasa sa inyo rin kung hindi. Tulad ng suporta sa mga Marcos at suporta sa Duterte, kung sa tingin ninyo mataas pa rin ang suporta sa mga Duterte, so be it. Ito po ay survey lamang at nasa sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Ito naman pangalawang survey, 73% ng mga Pilipino ay hindi susuporta sa midterm elections ng mga kandidatong pro-China. At ang pangatlong survey po natin, naglabas po ang Tangeray ng kanilang senatorial preferences. Again ito po ay survey lamang, nasa sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. At dahil po nalalapit na ang midterm elections, expect po natin na sunod-sunod maglalabasan po ng mga survey. Ito po ay guide lamang. Siyempre, yung iba sasabihin nyo, bakit pumasok si ganito, bakit si ganito hindi. Iba-iba pong surveys yan, iba-iba ang magiging resulta niyan. So, nasa inyo na. This will serve as a guide. So, ito po ang top 12. Ayon po dito sa Global Daily Mirror, data research firm Tangeray has released its latest senatorial survey for the 2025 midterm elections in a press conference on Monday, October 14, 2024. Held from October 10 to 12, 2024, 2,400 respondents took part in the nationwide survey. At narito po ang listahan ng top 24. Pero siyempre, unahin po natin yung Magic 12. And here are the likely winning Magic 12 senators and their voting percentages. At number 1, we have Representative Erwin Tulfo with 62.33%. Sumusunod po ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo at 49%. Pumapangatlo po si ex-Senate President Tito Soto at 46.50%, followed by
Senator Pia Cayetano at 46.08%. Panglima, si Senator Bongo at 45.50%. Number 6, si ex-Senator Manny Pacquiao at 42.21%. Sumusunod at number 7, si ex-Senator Ping Lacson at 38.92%. Pangwalo, si Mayor Abby Binay at 36.17%. Number 9, si ex-DILG Secretary Benhur Abalos at 33.42%. Number 10, Representative Rodante Marcoleta at 31.88%. Number 11, si Senator Lito Lapid at 31.67%. And completing the Magic 12, si Senator Tol Tolentino at 31.46%. So, kung bibilangin po natin ang mga kandidatong nasa alyansa ni President Bongbong Marcos, we have Erwin Tulfo, Tito Soto, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Abby Binay, Benhur Abalos, Lito Lapid, and Tol Tolentino. So, nakapasok po ang siyam na kasama sa alyansa ni PBBM sa Magic 12. At ang kumukumpleto po sa 12 na hindi kasama sa alyansa ay si Ben Tulfo, si Bongo, at si Rodante Marcoleta. So, sa mga nakaraang survey po, ang mga bagong nakapasok sa 12 ay si ex-DILG Secretary Benhur Abalos at si Representative Rodante Marcoleta. So, kumplituhin po natin from number 13 to 24. At number 13, Paulo Benigno Bam Aquino with 31.25%. Number 14, si Ramon Bong Revilla Jr. at 31.25%. Next at number 15, Dr. Willie Ong with 31.17%. At number 16, Wilfredo Willie Revillame with 31%. At number 17, Ronald Bato de la Rosa with 30.67%. At number 18, si Maria Imelda Amy Marcos with 29.63%. Number 19, si Francis Kiko Pangilinan with 28.29%. Number 20, si Camille Villar with 24.92%. At number 21, Gregorio Onasan with 22.38%. Philip Salvador at number 22 with 18.71%. At number 23, Luis Chavit Singson at 14.67%. And completing the 24 top senatorial preferences, si Teodoro Teddy Casino with 11.50%. Ano po ang mapapansin natin dito? Bumagsak na po at nawala sa Magic 12 si Bong Revilla Jr., si Bato de la Rosa, at lalo nakakalungkot si Amy Marcos bumaba na at number 18. Kung sa ibang survey nasa top 12 si Camille Villar, ngayon siya ay nasa number 20 dito sa survey na to. Pero si Doc Willie Ong, ilang baitang na lang ay pwede na makapasok sa Magic 12. So, sino-sino po sa mga nasa listahan ninyo ang pumasok sa Magic 12? At sino sa kanila ang nasa top 24? At pwede pa naman po magkapalit-palit sila ng pwesto dahil next year pa naman po ang eleksyon at hindi pa nag-uumpisa ang kampanya. Again, ito po ay guide nyo lamang. Galing po ito sa Tangeray. Nasa sa inyo naman yan kung maniniwala kayo sa mga surveys o hindi. But this will serve as a guide para malaman ng taong bayan kung sino ang medyo palakas pumasok at kung sino-sino ang sa tingin ninyo ay walang pag-asang makakuha ng slot sa 2025 midterm elections.